Magandang araw. Ngayong araw na ito ay ating tatalakayin ang patungkol sa Corder's Error Analysis bilang pamamaraan ng qualitative research. Pero bago ang lahat, nais ko munang magpakilala. Ako, si Ginoong Rolando M. Valdez Jr., ang inyo pong tagapag-ulat. Ngayon, sa Corder's Error Analysis bilang pamamaraan ng qualitative research ay atin pong aalamin ang tungkol sa una, kasaysayan at pinagmulan; pangalawa, error analysis bilang qualitative inquiry; pangatlo, interpretasyon at tematikong pagsusuri; pang-apat, kalakasan at kahinaan; at panglima, kasalukuyan, uso at kinabukasan ng quarter error analysis. Ngayon, ating aalamin ang kasaysayan at pinagmulan ng Corder's Error Analysis. Ito po ay nagmula kay Stephen Pitt Corder noong 1918 hanggang 1990. Si Stephen Pitt Corder po ay isang linguista at propesor sa University of Edinburgh, isa sa mga tagapagtatag ng modernong applied linguistics at naglathala ng landmark na papel na The Significance of Learners' Errors noong 1967. Ngayon, ano nga ba yung chronological na ideya bago po nabuo ito pong Corder's Error Analysis? Ngayon, noong 1945 hanggang 1960s ay meron na pong nangingibabaw at ito po yung tinatawag nating kontrastibong pagsusuri na kung saan po isinasalin ang mga pagkakamali bilang negatibong epekto ng L1. Pangalawa, noong 1967 po, inilathala po ni Corder ang The Significance of Learners' Errors at nagbago ang pananaw sa mga pagkakamali. At noong 1971, iminungkahi niya ang sistematikong pamamaraan ng error analysis na may 5 hakbang. At panghuli, noong 1974, ay nabuo po ang interlanguage theory at second language acquisition. At patuloy po itong nagpapalawak ng error analysis. Ngayon, tingnan natin kung ano yung nailathala ni Corder na the significance of learners' errors. Nung bago po daw ang quarters ay meron na tayong nangibabaw. Ito po yung kontrastibong pagsusuri. So bago ang error analysis po ni SP Corder ay pinaniniwalaan na ang pagkakamali ng mag-aaral ay tanda ng kahinaan o kabiguan sa pagkatuto. Iniisip noon na ang errors ay dulot ng negatibong impluensya ng unang wika po o L1 papunta sa kalawang wika o L2. Dahil dito, ay kailangang iwasan agad ang pagkakamali at responsibilidad ng guro na itama lahat ng errors at negatibo ang pananaw na ito dahil nakatuon lamang ito sa mali at hindi sa proseso ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Ngayon, ano yung kinalabasan pagkatapos po ng quarter error analysis or pagkatapos pong mailathala ang quarter's error analysis? So, ayon kay Spicorder po, ang mga pagkakamali ay hindi simpleng kahinaan na, kundi mahalagang impormasyon tungkol sa pagkatuto ng mag-aaral. Ipinapakita nito kung ano na ang kasalukuyang kaalaman niya sa wika. Ang errors ay natural na bahagi ng proseso ng pag-aaral at palatandaan na sinusubukan ng mag-aaral na gamitin ang bagong wika. Dahil dito, nagiging gabay ang mga pagkakamali upang malaman ng guro kung ano ang dapat ituro at linawin. Ngayon, ano yung systematikong proseso ni Porter o yung 5 proseso na binanggit kanina na nagawa po ni Porter mula doon sa pag-a-analyze po ng mga pagkakamali. Una po dyan is yung koleksyon ng mga sample. Ang koleksyon po ng mga sample, ito po ay proseso ng pagkuha ng mga halimbawa ng pagsulat o pagsasalita ng mga mag-aaral upang makita at masuri ang kanilang mga pagkakamali sa wika. Kinokolek lamang or kumukuha po ng mga example or mga sample doon sa mga pagkakamali ng mga mag-aaral doon po sa paggamit ng wika, pasulat man o pasalita. Ngayon, next, pagtukoy sa mga pagkakamali. Sa pagtukoy po sa mga pagkakamali ay tinitignan ang pagkakamali ay proseso ng pagkilala kung alin sa mga pahayag,
ng mga mag-aaral ang may error. Mahalaga ito upang malaman kung anong bahagi ng wika ang kailangan pang malinang, kung ang L1 ba or ang L2. Ngayon, paglalarawan ng mga pagkakamali. So dito po na hakbang ay inuuri po ng mga pagkakamali ayon sa kanilang uri tulad ng omission, addition, misformation at misordering upang mas madaling maunawaan ang pattern ng errors ng mga mag-aaral. Pang-apat, paliwanag ng mga pagkakamali. Sa bahaging ito ay hinahanap ang pinagmulan ng errors, kung ito ba ay dulot ng impluwensya ng unang wika, maling paggamit ng tuntunin sa ikalawang wika, o paraan lamang ng mag-aaral upang makapagpahayag. At panglima, evaluasyon ng mga pagkakamali. So sa bahaging po ito ay tinataya ang seryosidad ng mga pagkakamali batay sa epekto sa komunikasyon at prioridad sa pagtuturo. Sa madaling salita, sinusuri kung gaano kaseryoso ang errors batay sa epekto nito sa komunikasyon at kung alin ang dapat bigyang prioridad sa pagtuturo. So yun po yung limang hakbang or yung sistematikong proseso ni Corder sa error analysis. Ngayon, sa error analysis bilang qualitative inquiry, ano nga ba yung mahalagang papel ng error analysis doon po sa qualitative inquiry or qualitative research? Pero bago yan, ano nga ba ang qualitative research? Ang qualitative research po ay isang pamamaraang naghahanap ng malalim na pag-unawa sa mga karanasan, pananaw at kahulugang ibinibigay ng mga tao sa kanilang mundo. Ang mga katangian nito ay nagbibigay din sa konteksto at kahulugan, gumagamit ng interpretatibong pamamaraan, nagsasangkot ng maingat na pagsusuri ng teksto, naglalayong maintindihan ang proseso, hindi lamang produkto, at inductive na pangangatwiran. Ngayon, yan po yung patungkol or anong ang kahulugan ng qualitative research. Ngayon, ano nga ba yung papel ng error analysis doon po sa qualitative research? Una po, interpretatibong pananaw. So sa interpretatibong pananaw po, ito po ay paraan na kung saan tinitignan sa mga pagkakamali ng mga mag-aaral ng may pag-unawa sa kanilang sitwasyon at karanasan. Ibig sabihin po, hindi lamang tinitignan kung tama o mali ang sagot, kundi inuunawa rin kung bakit nagkaroon ng error. So sinasaalang-alang dito ang antas ng kaalaman ng mga mag-aaral, unang wika niya, karanasan sa pagkatuto at konteksto sa paggamit ng wika. Pangalawa, malalim na pagsusuri. So sinasaalang-alang po dito ang sociolinguistic na konteksto, kasaysayan ng mag-aaral at layunin ng komunikasyon. So hindi lamang po tinitignan sa error mismo, ah, kundi tinitignan ang pag-unawa rin sa pinagmulan at sitwasyon ng mga mag-aaral. So isinasaalang-alang dito ang kultura at wikang ginagamit ng mga mag-aaral, ang kanyang karanasan sa pag-aaral at layunin niya sa pakikipag-usap. Ibig sabihin lamang, inuunawa kung bakit niya nagawa ang error batay sa kanyang konteksto. Next, ang emergenteng kategorya. Ang mga tema at kategorya ay nagkakamali ay lumalabas mula sa datos, hindi pinapataw mula sa labas. Ibig sabihin lamang po, hindi agad nagdidesisyon ang mananaliksik kung ano ang magiging kategorya. Sa halip, sinusuri muna niya ang output ng mag-aaral bago makita ang mga paulit-ulit na pattern ng errors. At panghuli, ang holistic na pananaw. Tinitignan dito ang buong linguistic performance, hindi lamang ang isoladong pagkakamali. Ibig sabihin po, sinusuri kung paano ginagamit ng mag-aaral ang wika sa pangkalahatan tulad ng grammar, bokabularyo, pagbuo ng pangungusap, at pagpapahayag ng ideya. Hindi lang nakatuon po ito sa mali, kundi pati sa kakayahan at pag-unlad ng mga mag-aaral. Ngayon, paano nga ba nakukonekta ang error analysis sa qualitative inquiry? Ngayon, tignan natin itong table po. So dito po sa table, mayroon pa tayong tatlong column. Ang una ay yung aspeto, pangalawa yung quantitative error analysis, pangatlo yung qualitative error analysis. Ngayon, titignan natin dito sa aspeto. Ano yung layunin ng error analysis doon sa quantitative at qualitative? Ano yung datos na
makukuha natin doon sa quantitative at sa qualitative. Ano yung mga instrumento na gagamitin natin sa quantitative at qualitative gamit ang error analysis? Ano yung pagsusuri na gagamitin natin sa quantitative at qualitative? Ano yung resulta ng magiging pag-aaral? Ano yung kahinaan at kalakasan ng error analysis sa quantitative at qualitative? Ngayon, tingnan natin yung layunin. Sa quantitative po ay nagbibilang po ng mga pagkakamali. Binibilang kung ilan yung pagkakamali ng mga mag-aaral sa paggamit ng wika. Habang doon sa qualitative error analysis naman po ay inuunawa yung dahilan kung bakit nagkakamali yung mga mag-aaral. Ngayon, tignan natin yung datos. Sa datos sa quantitative ay tinitignan yung dami or frequency or percentage ng pagkakamali. Pero doon sa qualitative is yung kalidad, yung context or kahulugan ng mga pagkakamali ng mga mag-aaral. Next po, tignan natin yung instrument. Ano yung ginagamit? Sa quantitative po ay ginagamit nila ay structured test or rubrics. Habang sa qualitative is yung journals, interviews, or observations. Habang paano nga ba sinusuri yung mga datos na nakalap? Sa quantitative po ay gumagamit ng statistical analysis, habang doon sa qualitative ay gumagamit ng thematic at interpretative analysis. Ngayon, ano yung magiging resulta o ano yung nagiging resulta sa quantitative? Ay sa quantitative, yung pagpe-present po ng resulta ay naka-tables or yung error frequency tables. Habang yung pagpe-presenta ng resulta doon sa qualitative ay rich description ng error patterns. Ngayon, ano yung kahinaan ng error analysis sa quantitative? Limitadong konteksto po. Habang sa qualitative ay hindi madaling i-generalize. Ano naman yung kalakasan? Yung kalakasan sa quantitative is yung mahirap tukuyan ang dahilan. Habang sa qualitative is nagbibigay po ng deep na pag-unawa. Pero sa conclusion po, mas mainam na gamitin po ang error analysis sa qualitative but because it's very effective po, mas epektibo or pinaka-epektibo po ang error analysis sa qualitative o mixed methods na pamamaraan. Ngayon, tignan natin yung interpretasyon ng datos at tematikong pagsusuri. Paano nga ba ini-interpret or paano nga ba yung tematikong pagsusuri ng mga datos na nakuha mula doon sa pag-aaral? Ngayon, tignan natin yung unang hakbang. Yung unang hakbang po natin is yung collection at transcription. So dito po sa collection at transcription is kinokolekta po natin ang mga isinulat o sinabi ng mga mag-aaral at isinusulat ng maayos upang madaling masuri. Mahalaga ring maisama sa konteksto o sitwasyon kung saan nagamit ang mga pahayag upang mas maintindihan ang dahilan ng mga pagkakamali. Now, pangalawa, open coding at kategorisasyon. Dito po sa open coding o kategorisasyon is nilalagyan ng label po or code yung bawat error upang malaman kung anong uri ito. Pagkatapos, pinagsama-sama ang magkakatulad na mga errors upang makabuo ng mga tema o kategorya. At pangkatlong hakbang is yung tematikong pagsusuri. So yung tematikong pagsusuri po ay mayroong mga hakbang kung paano po natin ginagawa yung pagsusuri. Dito po, paano gumagana or paano natin ginagawa yung tematikong pagsusuri. Una po is yung familiarisasyon. So yung familiarisasyon po, ito po yung paulit-ulit po natin na pagbabasa ng mga datos na nakalap natin at pagbibigay pansin po doon sa pattern at pag-uulit ng uri na kung saan nagkakamali yung mga mag-aaral. Yun po yung familiarisasyon. Next is yung initial coding. Kasi kapag na-familiarize na po natin at natignan natin kung saan yung pattern ng pagkakamali is magko-coding tayo, magbibigay tayo ng bawat coding or label doon sa pagkakamali na ibinigay ng mga mag-aaral. Now, pagkatapos natin mag-coding doon sa mga pagkakamali or doon sa paulit-ulit na or pattern na pagkakamali ng mga mag-aaral ay makakabuo po tayo or makakahanap tayo ng tema. Dito po is yung pinagsama-sama yung mga magkakaugnay na code na mas malawak na tema. Kasi 'di ba nakagawa na tayo ng code. Ngayon, yung mga code na yun is pinagsama-sama natin yung magkakapareho. Tapos gagawa tayo ng tema. Ngayon,
Kapag tayo ay nakagawa na ng tema, i-review natin yung tema na nagawa natin kung tama ba or tinitignan ko ba kung tama ang mga tema. Ito ba ay sumasalamin sa kabuuang datos at konteksto ng mga mag-aaral o hindi? Next is yung description at ulat. Ngayon, dahil tayo ay nakabuo na ng tema ng bawat tema natin, is ipapaliwanag natin. Bibigyan natin ng pagpapaliwanag pagbibigay ng mas malinaw doon sa mga tema at inilalarawan natin ng may malalim na interpretasyon at connection sa teorya. Yun po yung kung paano natin ginagawa or paano gumagana ang thematic analysis sa error analysis. Ngayon, tingnan natin yung mga uri ng pagkakamali ayon sa pinagmulan. Saan nga ba nagmumula itong mga error po? Ngayon, una po dito is yung ayon sa pinagmulan is yung interlingual errors. So ito pong interlingual errors ay tinitignan kung yung sanhi po ba ng pagkakamali ay naka-impluwensya ay yung nai-impluwensyahan ba ng language 1 yung pagkakamali natin sa pagkatuto ng language 2. Pangalawa, intralingual errors. So yung intralingual errors is yung sanhi po ba ng pagkakamali ay doon po sa patakaran ng L2 or language 2. Halimbawa po is he going to school or kung titignan natin, overemphasizing po o overgeneralization po ng AD. So, tinitignan natin kung yung pagkakamali po ba doon sa struktura ng language 2. Next is developmental errors. So, yung developmental errors, pero ito po ay bahagi ng natural na proseso ng pagkatuto. Nangyayari din po ito sa mga bata na natututo ng kanilang L1. So, natural lamang, ibig sabihin, natural na nagkakamali yung atin pong mga mag-aaral. Next, induce errors. So yung pagkakamali po ba ay mula doon sa sanhi ng pagtuturo o materyales or sa maling modelo o paliwanag ng guro. So yun po yung ayon sa pinagmulan. Kaya tingnan naman natin sa ayon sa antas ng wika. Una po dyan is yung phonological. Kung ang pagkakamali po ba ay mula doon sa tunog, sa pagbigkas, o karaniwang pasalitang komunikasyon, next is morphological or morphological. Ang pagkakamali po ba ay sa anyo ng salita, kung ito ba ay plural or tense or affixes. Next is yung syntactic. Kung ang pagkakamali po ba ay sa struktura ng pangungusap, yung word order, yung clause structure. At yung lexical semantic or yung pagkakamali po ba is doon sa maling paggamit or maling pagpili ng salita, kahulugan, or false cognation or collocation. So, ito po yung mga uri ng pagkakamali ayon sa pinagmulan. Ngayon, tignan natin kung ano yung mga kalakasan ng error analysis. So, nakita na natin kung paano po naiuugnay yung error analysis doon po sa qualitative research, kung paano ginagamit ang error analysis sa qualitative research. Ngayon, titignan naman natin kung ano yung mga kalakasan ng error analysis. Una po dyan ay nagbibigay po ng malinaw na larawan. Ang error analysis po ay nagpapakita ng eksaktong mga larangan kung saan nahihirapan ang mga mag-aaral, nagbibigay ng tiyak na datos para sa pag-unlad ng curriculum at pagtuturo. Next, humanistic na pananaw. Tinitignan ang mga mag-aaral bilang aktibong kalahok sa proseso ng pagkatuto, hindi simpleng taga-lipi ng wikang target. Ginagalang ang interlanguage ng mga mag-aaral. Next, contextual na pag-unawa. Sinaalang-alang po ang sociocultural konteksto ng mga mag-aaral, yung kanyang language 1 background at mga nakaraang karanasan sa pagkatuto ng wika. Next, yung flexibility ng pamamaraan. Maaari bang ilipat sa iba't ibang konteksto yung ESL, EFL, language 2 acquisition, bilingual education, mother tongue-based education. Next, nagbibigay ng gabay sa guro. So, ang resulta ng error analysis ay direktang magagamit sa pagpaplano ng aralin, pag-uuna ng mga leksyon at pagbuo ng remedial na aktibidad. At sumusuporta sa second language acquisition theory na nagbibigay ng empirical na datos para sa mga mag-aaral sa theory ng second language acquisition tulad ng natural order hypothesis na intra-language theory. Ngayon, tignan naman natin kung ano nga ba yung kahinaan ng error analysis. Una,
Tanging ang mga pagkakamali ang tinitingnan. Ang error analysis po ay tumutuon lamang sa mga nagawa or errors committed, hindi sa mga estratehiyang iniwasan ng mag-aaral dahil sa kakulangan ng kaalaman or avoidance strategy. Pangalawa, subjectivity sa interpretasyon. Ang pagtukoy kung error o mistake ay kadalasang nakasalalay sa pananaw ng mananalisik. So maaaring may panganib na magkaroon ng bias po sa interpretasyon. Next, hindi laging maliwanag ang pinagmulan. Mahirap matukoy kung ang pagkakamali ba ay interlingual o intralingual, lalo sa mga komplikadong kaso ng multilingual learners. Next, yung pagiging static ng pagsusuri. Ang error analysis ay kumukuha po ng snapshot ng kakayahan ng mga mag-aaral sa isang particular na oras. Hindi ito nagpapakita ng dynamic na proseso ng pagkatuto at limitado sa individual. Ang mga natuklasan mula sa error analysis ay mahirap i-generalize sa mas malawak na populasyon kasi nga kailangan mo lang ng siguro 5 or 10 respondents para dito. Pero hindi po talaga siya sa mas malawakan. So labis na contextual ang resulta. So hindi sumasaalang-alang ang positibong transfer. Nakapokus sa mga pagkakamali kaya naman nakakalikha ng negatibong imahe sa kakayahan ng mga mag-aaral. So ngayon, ano yung kasalukuyang uso, implikasyon at kinabukasan? Now, tignan natin itong corpus-based error analysis. So, ang paggamit ng malalaking corpus ng natutong wika para sa mas objektibo at malawak na pagsusuri ng mga pagkakamali ay nagbibigay ng quantitative rigor sa qualitative insights. Ibig sabihin, ito ay paggamit ng maraming koleksyon ng mga sulatin o pagsasalita ng mga mag-aaral upang masuri ang mga karaniwang pagkakamali sa wika dahil maraming datos ang sinusuri at nagiging mas malawak at mas objektibo ang resulta. Now, next, yung computer-assisted error analysis. Ito po ay paggamit ng natural language processing at AI tools para sa automated errors detection at classification na nagpapabilis ng proseso nang hindi binabawasan ang kalidad. So, madaling salita po, gumagamit po ng computer, AI at natural language processing upang automatikong makita at mauri ang mga errors ng mga mag-aaral. So pinapabilis nito ang pagsusuri habang nananatiling maayos at organisado ang resulta. At cognitive at sociocultural error analysis. So pagsasama ng Vygotsky zone of proximal development at sociocultural theory sa interpretasyon ng pagkakamali, tinitignan ang social context. So sa paraang ito po, isinasaalang-alang ang hindi lamang ang isip at o pagkatuto ng mag-aaral, kundi pati ang kanyang kapaligiran, kultura at pakikisalamuha sa ibang tao. Nakabatay po ito sa ideya ni Lev Vygotsky tungkol sa kahalagahan ng social interaction sa pagkatuto at yung learner purpose research. So, sa paglikha ng mga database ng mag-aaral na output para sa longitudinal na pananaliksik, nagbibigay ng mas komprehensibong larawan ng interlanguage development. So, ito ay pagbuo ng database o koleksyon ng mga output ng mga mag-aaral upang masubaybayan ang kanilang pag-unlad sa pagkatuto ng wika sa mahabang panahon. Ngayon, ano nga ba bilang malapit na po tayo magtapos, ano nga ba yung synthesis at conclusion natin dito sa Corder's error analysis? So ano yung ating natutunan? So ang pagkakamali po daw ay hindi lamang senyales ng kabiguan. Ito ay bintana sa isipan ng mag-aaral. Mag-aaral map upang sa kanyang mapa ng kanyang patutunguhan sa pagkatuto ng wika. Hango po ito sa diwa ni Porter. So, natutunan natin ng AA bilang qualitative tool, pinaka-epektibo ang error analysis kapag ginagamit bilang qualitative o mixed methods na pamamaraan na nagbibigay ng deep ng pag-unawa. At natutunan din natin ang pagkakamali ay datos. So, ang pagkakamali ay hindi talaga kabiguan, kundi mayroon tayong matututunan, mayroong datos tayong makukuha na kung saan yung mga datos na iyon ay talaga namang magagamit natin upang maituwid yung pagkakamali iyon. So ang bawat pagkakamali ay mahalagang impormasyon tungkol sa cognitive at linguistic na pag-unlad ng mag-aaral. Next, patuloy na evolusyon. So ang error analysis talaga po ay patuloy na nagbabago mula sa simpleng taxonomy patungo sa corpus-based patungo sa AI-assisted at sociocultural na pananaw. At
praktikal na halaga. So, direktang magagamit sa pagtuturo, curriculum development at assessment design at may tiyak na pedagogical na aplikasyon. Kasi kapag napag-aralan kung ano yung mga pagkakamali or yung mga errors na yon ay talaga namang magagamit at magagamit ito sa edukasyon. Ngayon, nandito po yung mga sanggunian na akin pong ginamit or na akin pong iniugnay or nakuhang references mula po doon sa mga inulat ko. Ngayon, maraming salamat po. Ang pag-unawa sa mga pagkakamali ng mag-aaral ay isang hakbang patungo sa mas matalinong pagtuturo at mas makatuluhang pagkatuto. Yan lamang po at maraming salamat.